Napaka-positibo po niyan. Susuportahan po namin yan definitely. Alam niyo po kasi nakatuntong yung demand for 14th month or additional benefits, additional bonuses on the idea of just share in the fruits of production. Ano po ibig sabihin nun? Simple lang po yan. Ang manggagawa kapag nag-demand ng additional benefits or bonuses, ang pinatutungkulan niya yung makatwirang bahagi niya doon sa iniambag sa ekonomiya. Ano po ba ang sinasabi ng datos? From 2001 up until now, labor productivity has been constantly increasing, as well as real gross domestic product. In simple terms, lumalago at lumalaki ang ekonomiya natin, kumikita ng bilyon-bilyon ang mga malalaking mga negosyante, pero yung benepisyo at sahod ng mga manggagawa from 2001 up until now, it remained virtually the same. So kaya kapag sinabi natin magkaroon ng additional benefits, including 14th month pay, doon po nakatuntong yun. Deserve yan ng mga manggagawa. Hindi po labis yan, hindi po sobra yan. Kasi when you see the net profits as reported by the top 1,000 corporations, year by year, walang patid po yan. Laging pataas yung kanilang nire-report na net profits. And actually, hindi kami naniniwala dun sa sinasabi, malulugi ang mga negosyo kapag ginawa to. Hindi po eh. Alam niyo ho ba, noong pandemic, noong height of COVID-19 pandemic, almost all of the major corporations in the Philippines have reported record high profits, even pre-pandemic. So what does that mean? Kahit may pandemya na, sinagupa tayo ng COVID-19 pandemic, yung mga malalaking mga korporasyon ay nagkaroon pa ng bilyong-bilyong profits. So, yun ang guiding principle dito. It is not just simply, oy, dagdagan nyo naman, special tong hinihingi namin. No. Yan po ay makatwirang bahagi ng mga manggagawa doon din sa iniambag nito sa ekonomiya. So, yan po ang basis niyan. Tapos, malaking tulong po ito actually kung magkakaroon man ng 14th month pay. And we from the House of Representatives, ako po, inyong lingkod, is more than willing to file a counterpart measure para dito sa 14th month pay.